Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikaw ba ay palaging abala araw-araw? Ikaw ba ay palaging aligaga, nagmamadali, hindi mapakali, humahangos, hinahabol ang hininga araw-araw dahil ang sabi mo, marami akong ginagawa. Marahil marami sa atin ang magsasabing marami tayong ginagawa. Maraming bagay tayong pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ang mga magulang ginagawang araw ang gabi upang makapaghanap buhay at masuportahan ang kanilang mag-anak. Ang mga bata nag-aaral. Ang marami sa atin, empleyado, may ginagawa na kung ano-ano sa araw-araw. How does your daily schedule look like? Mga kapatid sa pananampalataya, katulad ninyo, lalong-lalo na nung bago magsimula ang pandemic, ang aking buhay ay palagi ring aligaga, palaging nagmamadali, palaging humahangos. I had many things on my plate to keep my waking hours occupied. I was making a list of the things that I wanted to do every day. And there was always something to do. There was always something to attend to. There is always something to finish, something to submit, somebody to meet, an errand to accomplish. Marami tayong ginagawa. There were times when I would also get anxious and worried about many things like Martha. Sinabi ng Panginoon kay Martha, 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 naliligalig ka, abalang-abala ka, bising-busy ka sa maraming bagay, ngunit maaaring nakakaligtaan mo ang isang bagay na parehong mahalaga. Mga kapatid sa pananampalataya, sa umagang ito ay nasubaybayan natin, narinig natin ang kwento ng dalawang magkapatid na babae, si Martha at si Maria. Sila ay mga kapatid ni Lazaro, ang lalaking binuhay muli ng ating Panginoon. Si Martha, Maria at Lazaro ay malapit kay Jesus. Sila ay mga kaibigan ng ating Panginoon. Minsan isang araw, dumalaw ang ating Panginoon sa kanilang tahanan at ang nagsilbi sa kanya, aligagang aligaga, hindi mapakali, hindi malaman kung ano ang uunahin, kung ano ang gagawin, ay walang iba kundi si Martha. Samantalang itong si Maria ay umupo lamang sa paanan ng Panginoon, nakinig sa Panginoon at pinili niyang tumahimik at titigan ang Panginoon. Ang dalawang magkapatid na ito ay nagmahal sa Panginoon sa magkaibang paraan. Ang isa naglilingkod, ang isa nakikinig at nagdarasal. Alin ang mas mahalaga? Sino ang mas gumawa ng bagay na naging kaaya-aya sa Diyos, naging kaaya-aya sa Panginoon? Mga kapatid, ang tanong na ito ay mali. Both of them love and serve the Lord in their own way. There is no contest. There is no competition. There is no comparison. Let us not compare people. That is the problem with us, because comparisons can hurt. Comparisons can belittle. Comparisons can offend. Everybody is different. Each one is unique. Let us not focus on the walls that divide us, but let us focus on the bridges that connect us. Ang ating ebanghelyo ay tinatawag sa Ingles na it is a story of opposites. A story of opposites. It is a story of contrasts. Dalawang magkapatid,
magkaiba ang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ganun pa man, Martha is busy with the work of the Lord, but Mary is interested in getting to know more the Lord of the work. Martha is fully engaged in preparing a meal. Mary is fully engaged in listening to the Lord. Martha is busy with the work of the Lord, pero si Mary, she chooses to listen to the Lord of the work. My dear friends, for Martha, the priority is service or diakonia. But for Mary, the priority is relationship. Which is more important? Wrong question again. Both Martha and Mary, they want to please the Lord. The difference between them is the manner by which these two women go about trying to please the Lord. Sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, mayroon tawag sa mga bagay na ito. Ito yung tinatawag sa spirituality na work and prayer. Work and prayer. Ang dalawang bagay na mahalaga sa ating buhay. Kung hindi tayo magtatrabaho, kung hindi kayo gagawa, ay hindi naman tayo kakain, hindi kayo kakain. Kung kayo naman ay dasal ng dasal at hindi kayo magtatrabaho, hindi rin naman yan magugustuhan ng Diyos. Doing and being, work and prayer, action and contemplation, they are both priorities in our life. As Christians, both are important. Both are necessary. One is as important as the other. Martha symbolizes work. Mary represents prayer. One path involves doing. The other path involves being. Kuminsan naririnig ko, hindi ko lamang kinukontra at ayaw ko ng mahabang diskusyon. May mga taong naririnig ko na ang sabi ay, my work is my prayer. Mali po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang iyong gawain, ang iyong dasal. Hindi, hindi, hindi. Ang gawain ay gawain, ang dasal ay dasal. Kung may panahon para magtrabaho, para gumawa, dapat din nating paglalaanan ng tamang panahon, kaukulang panahon, ang ating buhay espiritual, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Because we cannot say that my work is my prayer. Halimbawa, sa isang linggo, tayo ba ay palaging nakakasimba? Ay yung iba sasabihin, ay Father, kahit Sabado, kahit Linggo, busy ako. Ay sino bang hindi busy? Lahat naman tayo busy. Lahat kayo busy. Subalit bibigyan natin ng puwang, bibigyan natin ng space ang Diyos sa ating buhay. Alam niyo, nakakalungkot, although this is an exaggeration. May nagsabi na, hindi naman siguro totoo, exaggeration ito ha. Sabi nung isang nakausap ko, you know, there are Catholics who enter the church only 3 times during their lifetime. 3 beses lang daw pumapasok sa, hindi naman siguro ganon. Pero ito yung exaggeration. Ang point niya ay, kuminsan nakakaligtaan natin ang Diyos, nakakaligtaan natin ang pagdarasal, pagod na hindi na makapagdasal, lungangi na, hindi na, wala na, inaantok na. Anyway, sabi itong joke na ito ng isa kong kaibigan, there are Catholics who enter the church only 3 times during their lifetime. The first time they enter the church is when they are hatch, binyag. The second time they enter the church is when they are match, kasal. And the third and final time they enter the church is when they are dispatched, libing patay. Sana naman, hindi, of course, it's an exaggeration. Pero bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng tamang panahon, ang paggawa at ang pagdarasal. Parehong mahalaga. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, mahalaga lang ang paggawa, ay, mahalaga lang ang pagdarasal. Hindi naman. Kaya halimbawa, maghapon ka na sa simbahan, pero yung mga anak mo, hindi mo naman napapakain, hindi rin naman tama yung ganon. So, dapat balance
balance lamang. My dear brothers and sisters, at the end of the gospel, sabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang lalong mabuti at hindi ito aalisin sa Kanya. Huwag natin kalilimutan na ang punot dulo ng lahat ng ito ay ang tunay na mabuti. At ang tunay na mabuti ay ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon.